Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa akin channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, ginawa ko tong vlog natin na to ngayon dahil nga po sa siguro naman napapanood ninyo sa mga balita, naririnig ninyo, talagang nahaharap tayo sa isang napakalaking krisis mga ka-vloggers. Krisis sa petrolyo. Parang tataas daw hanggang 80 to 90 pesos per liter ang diesel. Napakabigat nun mga ka-vloggers, no? So, tong vlog na to, ginawa ko, baka sakali o kahit papano, makatulong para maging aware tayo paano ang mga gagawin natin para kahit papano makakatipid po tayo sa konsumo. Kasi napakabigat talaga nun mga ka-vloggers. 80 o 90 per liter. Nung nakakaraan, 56 lang. Halos doble. So, napakabigat po niyan mga ka-vloggers para sa atin, di ba? So, kailangan umisip tayo ng mga paraan para makatipid. Kasi, madalas, marami tayong mga ka-vloggers, hindi may iwasan na hindi gumamit ng aircon. Siyempre, unang makakatipid dyan, yung pwede naman na wag na lang gumamit ng 4 wheels. Yung iba, motor na lang kung meron silang mga single, no? Or kung isa lang siyang pumapasok sa trabaho, magbabike na lang kung kaya rin lang, di ba? Tipid talaga yun. Exercise pa, mga ka-vloggers. So, sa mga hindi may iwasan na mag-on pa rin ng aircon dahil sa sobrang init, tatapat pa naman siya sa summer, yung naging gera dyan sa bandang Middle East mga ka-vloggers. Talagang apektado buong mundo dyan. Wala tayong magagawa dyan. Talagang tayo ang mag-a-adjust dyan dahil hindi sila mag-a-adjust para sa atin, di ba? Talagang mag-a-adjust tayo. Yung dating kalakaran o ginagawa natin, medyo babaguhin natin. Kung dati bastante ka sa aircon, ang lakas ng blower, babaguhin po muna natin ngayon yun mga ka-vloggers. Marami akong mga ginawa. Kanina na nagdadrive ako, mihinto ako para ipakita sa inyo mga ka-vloggers kung anong mga pwede nating gawin para makatipid tayo sa konsumo. Kailangan talaga yung mga ka-vloggers medyo magtiis tayo ng konti dahil kailangan kung gusto ninyo na naka-aircon pa rin habang nagdadrive mga ka-vloggers. Unang-una na dyan mga ka-vloggers, dahil hindi ito kasama doon sa binlog ko kanina sa daan, siguraduhin ninyo na malinis po ang mga cabin filter. Yung mga sasakyan modelo may mga cabin filter, siguruhin ninyo na bago yun para maganda ang lamig ng aircon nyo. Yung mga medyo duda kayo na baka marumi ang evaporator, dapat mapalinis na ninyo yan. Kailangan nag-automatic ang compressor. Yun ang point doon mga ka-vloggers. Kapag marumi ang cabin filter, hirap kumuha ng hangin. Yung evaporator, hindi siya halos nag-automatic Lalo na yung maruming evaporator. Maraming beses ko nang binlog yun at may mga actual pa na pinakikita ko sa inyo. Kailangan po laging malinis ang evaporator para maganda ang lamig at mayat maya nag-automatic. Bakit po ba gusto kong mag-automatic ang aircon, ang compressor? Kasi pagka tuloy-tuloy pong umaandar ang compressor nyo, napakalakas po sa diesel o gasolina nun. Kailangan mga ka-vloggers nagpapahinga siya. Dahil once hindi siya nagpahinga, tuloy-tuloy kahit saan kayo magpunta umaandar siya, ang lakas po ninyo sa konsumo. Doble. Iba yung gaang pagka nag-automatic, nagpahinga ang compressor ninyo, titipid po kayo sa diesel o gasolina. Mga ka-vloggers. At ito pa po yung iba, mga sunod-sunod na
pwedeng maitulong ko, maisuggest ko sa inyo para makatipid po tayo. Medyo tiyaga lang po tayo ng konti, hindi ganun ang mangyayari sa aircon ninyo na napakalakas ang hangin, mataas ang thermostat. Ganun talaga mga ka-vlogger. Sandali, panoorin po ninyo itong ginawa ko kanina sa daan. Huminto pa ako para lang gawin to. At ang tagal ko na iniisip na gawin tong vlog na to. Iniisip ko yung mga sasabihin ko sa inyo, kahit paano makatulong po ako. Panoorin po natin mga ka-vloggers. Kapag ang kalsada na dadaanan ninyo matarik, kamukha dito sa amin, napakatarik niyan. At naka-on naman ang aircon ninyo mga ka-vloggers, yan naka number 1 na lang din yan para tipid, lagi nag-o-off. Dahil wala namang sakay dito sa likod, no? Para tipid at laging nag-o-off ang compressor, ilagay na lang ninyo sa number 1 ang aircon nyo. Para pagtakbo nyo, lagi nag-automatic. Tapos katulad ng mga ganyan na may thermostat, ibaba na lang ninyo kung po pwede, kung kayo rin lang. Ngayon, kung halimbawa medyo marami naman yung sakay dito sa loob, pwede hanggang number 2, pero wag nyo ilalakas ang hangin. Halimbawa number 3, kasi hirap mag-automatic yon. So andar ang compressor nun. Malakas kayo sa diesel o gasolina mga ka-vloggers. Ngayon naman, katulad nito, akit kayo sa matarik, gawin ninyo mga ka-vloggers, bago kayo umakyat doon, para makatipid, sandali lang naman patayin ninyo tong AC switch. Ayan, nakikita ninyo. Magtiis muna tayo na medyo mainitan ng konti, at least hindi hirap ang makina. So patayin mo yan. Yung gumaang ang makina, pwede ka nang umakyat dyan. Dahil sa matarik yan, mas maganda sa makina na nakapatay ang aircon, yung compressor. May blower naman yan So ayan, nakikita ninyo, napakatarik akyatin. Mas maganda napatay ang compressor. Freewheeling lang siya. Walang kahirap-hirap, lalo na rito kung titingnan nyo, napakatarik. On nyo na lang siya ulit. Ngayon, kapag pantay na ulit yung kalsada, para hindi lang puwersado, magtiis muna tayo na medyo mainitan ng konti mga ka-vloggers. Sandali lang naman para hindi hirap ang makina, nakakatipid kayo sa konsumo. Siguraduhin din ninyo mga ka-vloggers na laging nasa recycle, yung fresh recycle button ninyo. Katulad dito kay Everest, may kable siya, pero yung iba push, soft touch lang, katulad dito kay Expander, no? Yan, kailangan laging nandito sa recycle. Ayan, no? Yan mga ka-vloggers, para mabilis mag-automatic at hindi sa kukuha ng dumi galing sa labas. Ginawa ko na rin vlog noon sa inyo yan meron ako isang vlog na fresh recycle. So kailangan mga ka-vloggers, para tipid tayo at lagi nag-automatic ang compressor, siguraduhin po natin na palaging nandoon sa drawing na parang ganon, recycle button o recycle cable na knob na yan. Laging nandyan. Ayan tandaan po ninyo mga ka-vloggers, wag na wag ninyo ilalagay dito, kasi kukuha siya ng hangin, yung evaporator ninyo kukuha ng hangin galing dito sa labas. Diyan diyan sa harapan niya ang windshield. Nakikita naman ninyo yung butas-butas na plastic diyan. Diyan manggagaling ang hangin nun, maihigop lahat. Kung meron kayong sinusundan na mausok, tambucho, minsan truck ng basura, pasok lahat dito, higupin ng evaporator, higupin dito at ibabato sa louver ninyo. So siguruhin lagi na nandito to. Huwag nyo ilalagay doon sa kabilang yon, sa press. So maliwanag mga ka-vloggers. Dito siya ihigop mga ka-vloggers pagka nasa press. Pinabayaan ninyong nasa press lang yung cable na yon, yung knob na yon,
kukuha ng hangin galing dito, papasok sa evaporator ninyo at maihigop ng aircon yung dumi, mga ka-vloggers, ha. So iwasan po natin na nasa press, kailangan nasa recycle lagi, ha. Ang makina natin, mga ka-vloggers, gaya ng nasabi ko nga, siguraduhin na nasa kondisyon lagi, ha. Pagka napunan ninyo na yung RPM malikot, tataas baba, taas baba, medyo may problemang makina natin. Katulad ng mga ganong kaso dito, ito diesel to, kailangan na dyan si Del's Diesel Calibration. Si pare, shout out, trabaho niya yan. Kadalasan yan, may mga dumi na yung ating mga fuel filter sa diesel to, ha. Minsan yung mga injector, mga nozzle, meron ng mga rebaba dyan yan. Minsan malakas na yan sa diesel, kailangan napapacheck ninyo yan. Medyo magastos, pero in the long run mas makakatipid kayo. Isa pa, kung malala na yan, injection pump na yan. Pagka malikot, eto maganda si Everest, eto stable yan, no? Kita naman ninyo, naka-on ang aircon dyan, pero ganyan lang yan. Pero pagka taas baba na po yan, yung kamay na yan, yung arrow na yan, yung needle, taas baba, yan, naka-on ang aircon nito, oh. Tsaka laging nakabukas ang rear AC, kahit walang tao sa likod. Yan, walang sakay, no? Nakaparada na lang ako, nandito na ako sa bahay, no? Pero kadarating ko lang, lagi nakabukas yan, mga ka-vloggers. Huwag ninyong papatayin ang rear AC, kahit wala kayo sakay, kailangan nakabukas po yan. At titingnan ninyo, gaya na sinabi ko, kailangan maganda ang kondisyon ng makina. Pag nararamdaman ninyo na hirap humatak, pagka nirevolusyon nyo ninyo ganyan, walang power, minsan hanggang nasa 2,000 lang yan, ayaw pa umakit sa 2,000, walang power ang makina. So kailangan ipatingin na yan sa mga calibration shop tulad nga ni Del's Diesel TV. Ayusin niya yan. Ito napakaganda, walang kagalaw-galaw yung pinaka-arrow niyang yan. Napakahalaga, mga ka-vloggers, na nakakondisyon ng makina para hindi sa hirap humatak, makakatipid kayo sa diesel, mga ka-vloggers. Isa pa, mga ka-vloggers, huwag ninyong pababayaan, na alam ko medyo mahirap to at mabigat pakinggan. Huwag ninyong papabayaan na ang inyong mga pondo o yung mga laman ng tangke ninyo sa sasakyan ninyo nasa empty. Lagi ninyong alagaan mula kalahati hanggang full. Huwag aabot ng empty. Hanggang 1/4 pwede, pero huwag siyang pupunta sa empty. Katulad nito, mga ka-vloggers, nakita naman ninyo yung makina nito, ayaw na uminit talaga, hanggang ganyan lang yan. Mula kalahati, kung meron din lang po tayong pwedeng ipangkarga ng konti pa, huwag ninyong pababayaan na pumunta siya dito sa empty. Yan, mga ka-vloggers. Bakit po ba sinasabi ko yung ganon? Kasi, mga ka-vloggers, pagka ang pondo o yung laman ng sasakyan ninyo na diesel o gasolina, kahit ano pa dyan yan, nasa empty, ang hihigupin po ng makina ninyo ay yung mga latak-latak na, minsan meron pang moisture dyan yan, mga tubig na nandun na sa ilalim. Minsan pag nagkakarga kayo, hindi naman ninyo alam na puro lahat yun. Minsan baka paubos na yung mga pondo rin ng mga gasolinahan na yan, meron ng mga humahalong dumi o tubig sa ilalim, nandito nakapasok sa tangke ninyo sa ilalim, ando sa lapag. Naku, ang sasakyan ninyo empty lagi, ang mangyayari, mga ka-vloggers, hihigupin nyo. Siyempre gusto niya humigop, dadaan sa fuel filter, sa fuel pump, hihigupin yun, hindi na nasasala ng fuel filter yun, pupunta ngayon sa makina ninyo. Yun ang magiging cost ng pagpalya, na minsan wala,
magalaw na nga yung makina, makikita ninyo sa mga RPM gauge na ganito, sa mga tachometer na malikot, at lalaki ang problema. Mapupunta sa mga calibration ng mga injection pump ninyo. Lahat yan dahil lang sa pagpapabaya ninyo, na nahahayaan ninyo na empty, ginagamit ng lagi empty. Prone kayo sa pagkakaroon ng bara, yung inyong mga fuel filter na yan, at papasok siya katulad sa diesel, ipapump na injection pump papunta dito sa mga nozzle nyo. Yun ang pinakaparang kala mo nagbubuga, diba? Ka-vlogger Dels Diesel TV, kumpare ko, hihigupin siya mga ka-vloggers pagpasok dito sa injection pump, punta sa nozzle, ano mangyayari? Papalya na lahat yun dahil hinigup nga, tubig, dumi, humahalo sa diesel nyo, papalya, lalakas kayo sa diesel ngayon. So, naka-aircon pa kayo, lalo ng palyado yun. Ang lakas ninyo sa diesel. So, anong pinagmula nun? Dahil lang po sa lagi ninyong pagpapabaya na nasa sagad na siya, nasa halos empty, kasi hinihigop na po ng makina ninyo yung mga latak. Kaya iwasan po sa mga ka-vloggers. Ako hanggat kung maaari, kung kaya naman po kung kaya lang po, na laging nasa taas, nasa pool, alagaan sa ganon, para hihigupin niya, hindi niya kinukuha yung nasa ilalim. Masyadong marami siyang hihigupin na puro diesel na malinis, kaysa sa ubos na, hinihigop niya yung sa ilalim na. Bottom line, ando sa ibaba, tubig, dumi, yung mga latak, yun ang ngayon nahigupin, pasok sa makina ninyo, mas dadami lalaki ang gastos mga ka-vloggers. Lalakas kayo sa konsumo, at darating pa ang time, papagawa na kayo ng inyong mga injection pump, nozzle tip na yan. Malaking gastos na ninyo mga ka-vloggers. Kaya i-maintain lang po ninyo na laging nasa kalahati pataas kung kaya lang po mga ka-vloggers, Gaya na nasabi ko, ganyan. Hanggat maaari mga ka-vloggers, hindi ko naman kayo pinipilit, pero mas lalaki kasi ang gastos pagka napapabayaan siya at napupunta sa empty. Sana yung naiintindihan po ninyo mga ka-vloggers. Hindi ko kayo pinapagastos, kaya lang mas malaking gastos pagka naipon, napunta na sa makina yung tubig at dumi. Maraming gastos na yun, malaki. Pa-calibrate kayo, pati aircon nyo, gumagana aircon nyo, pero hirap, ang lakas din ng konsumo nyo, hindi nyo napapansin yun. So sana naiintindihan po ninyo mga ka-vloggers, So punta naman tayo kay expander mga ka-vloggers. Meron pa akong gustong ipaliwanag sa inyo na wala kasi dito sa panel gauge nitong si sa mga knobs na to. Wala dito sa Everest yung. Punta tayo doon kay expander Wow. Mga ka-vloggers, may gusto ako sabihin dito sa mga ganitong sasakyan. Siguro naman karamihan sa ka-vloggers natin alam naman na yun, no? Kapag magi-start kayo, baka sakaling meron pang hindi nakakaalam, sa mga ganitong push button lang, wag po kayong magi-start na diretsong apak agad sa preno, pindot kagad, start kagad. Lalo to medyo na-stuck na naman to ng halos sa isang buwan mga ka-vloggers, no? Ganito po, konting idea lang, baka sakali lang hindi pa alam ng iba natin ka-vloggers, So ito wag po munang apak agad sa preno mga ka-vloggers, kasi pag inapakan ninyo kagad ang preno, i-start kagad dyan, no? Alam niya, ini-start nyo na. So i-on nyo muna na walang apak sa preno mga ka-vloggers, Ayun, lumabas na yan. Pangalawang pindot, wag mong naapakan din. Pabayaan muna ninyo na mag-regulate lahat, makondisyon yung buong mga electrical component ng sasakyan ninyo, So yan, good na lahat. Saka ninyo apakan yung preno at start mga ka-vloggers. Ayun, So pabayaan muna na umaandar siyang ganyan mga ka-vloggers. Huwag nyo apakan ng silinyador,
Bayaan nyo lang munang ganyan. Kasi yung langis niyan medyo nasa baba pa, ha? Basta alaga rin sa change oil, ha? Ito, parang kailan lang change oil to, tapos napakadalang gamitin. Nakita naman ninyo yung mileage niya, oh. Totoo po yan, ha? Original yan. Oh, 26,008 lang. Para sa isang sasakyan na 2019 model. So, bakit ako pumasok dito? Mga ka-vloggers, ha? Dali, pinapainit ko lang ng konti muna yung makina niya bago natin on ang aircon, ha? Yan, medyo umikot na sigurado ang oil niyan. So, konting painit lang, ha? So, on ko na yung aircon, ha, mga ka-vloggers. Bakit ba pumunta ako rito? Na-demo ko naman na sa inyo, naipakita ko naman na doon sa Everest, di ba? Ito, mga ka-vloggers, ha, gaya na sinabi ko ron, yung doon sa Everest, cable type yon, ha, yung switch. Ito, dipindot. Basta naka-on na po yan, ayan, oh, yung drawing na recycle na yan, mga ka-vloggers, ha, ayan, oh, yan. Huwag na ninyong pipindot-pindutin pa yan. Pabayaan na lang ninyo nakailaw yan. Kahit na pagka pinatay na ninyo tong aircon, sige, sandali, patayin ko, ha. Pag pinatay nyo to, kahit naka-on yan, wala naman ng ano yan, dahil once pinatay nyo yung makina, patay na rin yan, no? Huwag nang pindot ng pindot, ha. Dahil mamaya, pag on nyo, naka-open na naman po yung press, pasok na yung hangin galing sa labas, yung mga, kung naipaparada ninyo to, mamaya na ipapark ninyo doon sa mga lugar na may mga dahon-dahon, na mga dahon sampalok, dahon ng ipil-ipil, pumupunta doon sa higupan doon sa may windshield, papasok agad sa sasakyan ninyo, sa evaporator, higupin ng blower yon. Minsan yun pa yung nagpapabara, mga ka-vloggers, ha. Minsan nagbabara doon yung drainage, ha. Kaya hanggat maaari, huwag niyong papapasukin yung galing sa labas, inuulit ko, ha. Pabayaan na lang na naka-on tong recycle button na to, ha. Yan. Huwag na ninyong pipindutin niya para i-off. Para pag on ninyo ng aircon, ha. O, yun, yung AC nag-on na. Pero siya, laging automatic na nakasarado yung galing sa labas, ha. Ngayon, ba't ako nagpunta rito? Mga ka-vloggers, hindi naman ano. Ito, pag tumatakbo, ulitin ko lang ulit, ha. Laging naka-recycle. Tapos hanggat maaari, nasa mahina lang ang mga blower natin, mga ka-vloggers, ha. Ayan, oh, kondisyon naman to, di ba? Gaya ng sinabi ko, dahil napakababa pa lang ng mileage. Dahil halimbawa, wala namang mga pasahero, wala kayo sakay, kayo lang mag-isa, huwag din ninyong papatayin yung aircon sa likod, ha. Hayaan lang ninyo na umaandar sa mga ka-vloggers, ha. Ayan, katulad nito, lagi lang naka-on yan, ayan, oh, may hangin lagi yan, kahit na number 1 lang yan, ha. Tapos, ang gusto ko ipaliwanag sa inyo, ito mga ka-vloggers, ha, tong heater knob na to, ha. Baka marami pa rin hindi nakapanood ng unang vlog ko. Meron na akong vlog tungkol dyan, mga ka-vloggers, na dapat, wag na wag, wala tayo sa ibang bansa na nagyayelo, ha. Wag na wag po ninyong itataas yung knob na yan, ha. Ipirmi ninyo na nakasagad sa blue, ha. Inuulit ko, kailangan sagad lang siya rito sa blue, mga ka-vloggers, ha. Wag na wag ninyong itataas para papasukin yung heater. Mapapansin ninyo, akala nyo nag-automatic dahil nagbabago, pero once tinaas ninyo yan, ayan, oh, mainit, oh, humahalo yung heater, lalo na pag nandiyan pa sa may kalahati o papuntang pula. Isagad lang ninyo dito sa blue, mga ka-vloggers, para mabilis mag-automatic ang compressor, ha. Yung pag-automatic, pag-automatic ng compressor ang topic natin talaga, mga ka-vloggers. Para makatipid po tayo sa konsumo, kailangan laging nag-automatic ang compressor, nagpapahinga. So pag nagpahinga siya, pag on niya, malamig na malamig yun dahil nag-defrost, mag-automatic na naman yun. Ganun lang yun ang cycle nun, ha.
So, kailangan para nakakatipid, pag nag-automatic, freewheeling na sa ngayon, magaang na yung hatak. Mararamdaman ninyo, parang wala na kayong wala nang bitbit yung makina, magaang. Pag nag-on nyo, medyo may bigat, dahil nagde-defrost, magandang cycle, mag-o-off kagad ulit yun. So, magaang na naman. Nakakatipid po tayo ng malaki sa konsumo ng diesel o gasolina, ha? Isagad lang po siya diyan sa blue. Wag na wag ninyong iangat, hindi po thermostat yan, ha? Yung mga Hyundai, may makikita kayo nakasulat na max. Yun ang maximum na hindi naman halos nag-automatic, ha? Minsan talaga sasagarin niya yung andar ng compressor doon. Yun naman, pwede nyo meron kayo makikitang gatlado na doon banda. Ito, itong unang-una. Pero may max na nakasulat dito. Ito, nakita nyo, wala naman, di ba? Oh. Yan, merong nakasulat na max. Kung gusto ninyo sobrang lamig na hindi nagpapahinga pero hindi rin maganda nga, nagtitipid nga tayo. So ilagay naman ninyo yon sa unang ganon. Pero sa mga Hyundai yun, ha, sa unang-una lang na yun. Pero yun talaga ang setting na kamukha nito, mga ka-vloggers, ha. Yung kasing kanilang yon, hindi magpapahinga ang compressor once nilagay nyo sa max. Yung setting na sagad na yan. Kailangan naman ng mga Hyundai nakaganyan ng konti, merong setting yun na unang ganon, dito lang banda. Doon nagpapahinga ang compressor. Tapos pag nilagay nyo doon sa max, hindi na magpapahinga. Kabaligtaran naman sa mga ganito, mga ka-vloggers, na katulad nito, Mitsubishi, wala siyang ganung max na nakasulat. So isagad po ninyo yan para malamig na malamig ang evaporator, mabilis mag-automatic ang compressor ninyo. Kasi mga ka-vloggers, bakit ba inilagay pa yung mga ganyan, heater o press recycle? Kasi sa ibang bansa, halimbawa, itong sasakyan, doon diniliver sa mga lugar na nagyayelo, sa mga Japan o Korea. Halimbawa, may yelo, yun ang time na kailangan nila yung heater at kailangan nila yung fresh para papasok yung galing sa labas tapos i-heater dito. Hindi po pwede kasi na paikot-ikot lang dito naman yun na naka-recycle tapos naka-heater. Pinapapasok naman nila yung galing sa labas nun. Ganun ang ginagawa. Tapos bukas ng konti ang bintana. Yun ang nangyayari doon. Medyo na-experience natin ng konti noon sa sa Europe, na bukas ang bintana nila, hindi nag-aircon. So naka-open ng konti, hindi bukas na bukas yan, konti lang. Tapos naka-heater sila, naka-press. Ganun ang procedure nila. Pero sa Pilipinas, hindi nyo kailangan yun. Ang kailangan ninyo, pirming, naka-recycle, nakasagad yung heater na yun dito sa kulay blue, hindi sa red, ha? Oh, para magpahinga lagi ang compressor. Yan. Ewan ko kung nararamdaman ninyo, mga ka-vloggers. Sandali, pakita ko sa inyo, ha? O, yan, o. Patay ang compressor. Yan, nag-on siya sandali. O. Sandali lang mag-on yan. Maya-maya, patay na naman yan. Dahil nga, ayun, patay na naman siya noon, o. Makikita ninyo, maya-maya, tataas na naman yan. Ayun, nag-on na naman. Dahil naka number 1 lang ang aircon natin. Oh, nakasagad doon yan. O yan, maya-maya, patay na naman yan. Ayun, nakita nyo? Napakahalaga na laging nag-off ang compressor para makatipid po tayo sa konsumo, mga ka-vloggers, ha. Sana'y sundin po ninyo lahat ng sinasabi ko, mga ka-vloggers. So, paano po, mga ka-vloggers? Siya nga pala, bago natin tapusin tong vlog na to, nabanggit ko kasi dito sa aking inorderan ng sombrero. Ayan, Ferdis Vlog sa YouTube. Dito sa Hotspot Customize.ph. Lalo do sa kausap ko dyan, si Erica. Salamat ng marami sa iyo, at marami pa akong o-orderin yan pagka nagkaroon ng time. Siguro pagtapos na yung gera-gera na yan. So, ang ganda, mga ka-vloggers. Salamat ng marami, at hanggang sa susunod. Erica, Hotspot Customize.ph, mga ka-vloggers. Ang galing nila, nakaburda yung sombrero nila. So, ano pa po ba sasabihin ko, mga ka-vloggers? Eto na naman po ang pinakabagong edisyon ng aking vlog. Paalam, mga ka-vloggers. Paalam po. Mag-ingat po tayong lahat, mga ka-vloggers. At sana'y mag-ingat, lalo na yung mga nandiyan sa Middle East. Ingat po tayo, mga ka-vloggers.